Di napigilang mapaluha ng aktres na si Bea Alonzo dahil sa ginawang ito ng mga kasama niya sa bahay na labis na kanyang ikinagulat. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Napaiyak si Bea Alonzo dahil sa touching gesture ng mga kasambahay niya sa bahay noong Valentine's Day. Hindi kaila sa publiko. Nasariwa pa ang sugat na dala ng hiwalayan nila ng fiancé na si Dominic Roque. Marahil ay mas ramdam pa ng aktres ang naudlot na kasal nila ni Dominic dahil sa dami ng masing urog na nagpakita ng kanilang matatamis na pag-iibigan sa social media. Pero hindi naman masasabing lovely si Bea. Kusa kasing naghanda ng sorpresa ang staff ni Bea sa bahay ng aktres noong mismong umaga ng Valentine's Day. Ang personal assistant ni Bea na si Bea Rose ang nagbahagi nito sa social media. Dito ay makikitang pinuntahan nila si Bea sa kwarto para dalhan ito ng balloons, take-out coffee at heart-shaped cake. Kakagising lang noon ni Bea na nakasuot pa ng pantulog nang salubungin siya ng mga kasama sa bahay. Sa sobrang tuwa ng aktres sa ginawa ng kaniyang mga kasama sa bahay, ay napaluha na lamang siya habang nagpapasalamat sa mga ito. Sabi pa sa caption ni Bea Rose, "We love you always, Tisay. Happy Valentine's." Matatanda ang bandang gitna ng January 2024 nang umugong ang usap-usapang hiwalay na sina Bea at Dominic. Lalo itong naging tampulan ng espekulasyon nang magkaiba ang sagot ng couple tungkol sa estado ng kanilang wedding preparation sa hiwalay na event na nakapanayam sila ng press. Dagdag pa rito ang post ni na Dominic at Bea na sabi ng mga netizens ay nakitaan ng sinyalis na may problema ang dalawa. February 6 nang iulat ni Boy Abunda ang kumpirmasyong break na ang nasabing couple. Kasabay rin ito sa mga nagsilabasang spekulasyon tungkol sa tunay umano na dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Ay, eto na nga. Parang pagbaliktad. Kasi nga dati, ang nababash nga dati, itong si Dominic Roque dahil di umano ay nasasaktan daw itong si Bea Alonzo. Oo. Ayan. Ngayon. Si Bea, nasa loob na sila ng sinihan. Ano ba? Nagmumultitask ka kasi. Oo. Dati. Programa, umattend ng webinar ng MTRTV. Tapos, dati, nandun na sila sa point na si Dominic Roque, yung na babash dahil nga itong si Dominic Roque ay kesyo siya daw yung parang nang anggrabyado kay Bea Alonzo. Ganun yung mga lumalabas dati. Pero Mare, alam mo, bumabaliktad ngayon. Paano nga nababaliktad? Nababaliktad nga dahil si Bea Alonzo na ngayon ang nababash. Dahil nga nagbigay si Bea Alonzo, Mare, ng pahayag na hindi siya, parang hindi siya nagbigay ng consent sa mga nagbibigay ng impormasyon tungkol sa hiwalayan nila. Mare, isa-isa ring parang nadismaya or na-disappoint. Ibang mga miyembro ng press. Ibang member ng press. Mga entertainment press. Na talagang winawagay-way nila yung mga yung bandera ng mga press people, lalo na Mare, alam ito naman natin. Ito ba yung usapin na nung sinabi ng ibang mga press na kung tutuusin, diba, kung ayaw nyo pala ng ganyan na sinasabi nga niya without your consent, unang-una, parang sinasabi nga ng ibang mga press, unang-una, kayo din naman na naglantad ng relasyon nyo publicly. Actually, may point yan. Diba? Oo. Publicly ng relasyon nyo. Tapos ngayon ito nagkakagulo na ganito, sasabihin nyo na kailangan may labas. Siyempre, tinututukan ng tao yung niya. Bilang trabaho naman din nila yun. At saka Mara, isa pa ito sinasabi nila na na dapat daw respetuhin daw yung kanilang privacy. Nandun na tayo na kailangan naman talaga ay respetuhin yung mga privacy ng mga artista. Pero come to think of it, di ba? Kung pinasok nyo ang industriya na to, dapat naman handa kayo na kung ano ang ibato ng mga tao. Correct, di ba? Pero ganun pa man, Mare. Pero may mga artista naman kasi, Mare, di ba, na tawag dito, hindi naman din sila masyadong, alam mo yun, na nasa limelight, pero hindi naman nila binubuksan masyado yung buhay nila sa publiko. Meron mga ganun, Mare. Diba? May mga tao nga tayong hindi natin alam, diba? For example na lang, tamo si Joshua Garcia. Oo. Diba?
Oo, ano mo siya? John Lloyd. Public figure. Oo, John Lloyd Cruz. Madami lang intriga pero never siya nag-confirm, never nagsalita, never nag-entertain na kahit na ano. Ito kasi si Bea, pinakita pati loob ng bahay, pati farm, pati magulang, pati Hindi nanay. kasi nag-venture out into vlogging. Oo, vlogging. Oo. Kaya yung mga tao, Mare, lalo na yung mga gumagawa din ng balita or naglalathala ng balita tungkol sa showbiz, di maiiwasan na mapag-usapan yung hiwalayan nitong si Bea. Kasi binubuksan nyo sa publiko eh. Pero etong hindi mo kakayanin. Hindi ko kakayan. Ang alin? Nandun na sila sa ano. Anyway, eto na nga. Eto na nga, Mare, nakakaloka. Isa pa sa dumagdag sa pambabash kay Bea Alonso ay nung makalkal yung dating interview nitong si Gerald Anderson. Actually, parang may ano din. Yung kay Sanjo Marudo, lumabas din. Slightly, Mare, na vindicate yung mga tao na parang nasira yung kanilang credibility sa pakikipagrelasyon, lalo na nakipaghiwalay sila kay Bea Alonso. Oo, kasi lalo yung kay Sanjo, napanood ko na yun, parang ilang taon na yun, nahanap pa rin sa baul na sinasabi nga ni Sanjo noon na, hindi ko rin alam, siguro kasi hindi ako gwapo eh. Diba? Yun naman kay Gerald, ang sinabi naman niya doon, toxic na daw. Oo, diba? Ngayon, Mare, ang sabi ng mga netizen, hindi kaya si Bea talaga ang may problema? Kasi Mare, kung sasabihin, actually yun ang buhang bibig ng mga tao ngayon, na si Dominic Roque ay mabuting tao. Correct. Kristiyano ang pamilya. Correct. Ayan, napaka-soft-spoken daw na tao. Iba din naman ang sinasabi ng ibang press people na kesyo daw tong si Dominic Roque ay paawa effect, manipulative, sad boy, mga ganon. Hindi naman siya nagsalita, hindi rin nagbigay na kahit anong komento. Isa pa, Mare, sa mga inuungkat tungkol kay Dominic Roque, yung tungkol sa pagpo-post ng kapatid niya, na agad namang binigyan ng paliwanag ng kapatid niya na wala siyang ibig sabihin. Wala siyang ibig sabihin, tungkol lang po ito sa trabaho ko. Ang sigaw naman ng Nanay Christy, sabi naman ni Nanay Christy, anong pakialam ng tao tungkol sa trabaho mo? Bakit mo din kasi tinignan? Paano pag sinagot, bubang pakialam nyo din sa trabaho ko? Tama. Diba? Tapos pag sinagot naman siya ng ganun, magagalit na naman. Ganun na naman. But anyway, yun na nga, Mare. Balik tayo kay Dominic Roque. Nakakaawa lang, Mare, kasi yung pag-post niya ng nakaupo siya sa may batuhan, nababato siya ng kaliwat ka ng mga pangbabash. Lalo na nahimik na nga lang siya. Tapos nakakalungkot na pati itong si Bea ngayon, Mare, mas umaani ng napakaraming pambabash. Correct, diba? Na parang... Nung Mare, kahapon, di ba, Valentine's Day, nag-post nga itong si Bea ng Happy Valentine's Day. Kalakip ang mga litrato ng yakap-yakap niya. Ewan ko kung aso ba yun o pusa. Di ba, na parang, ewan ko. Mga feather duster, gano'n. Bakit naman niya yayakapin yung alikabok nun? nun? Naglilinis siya, gano'n. Sa bagay. Kasi di ba, Mare, kapag nag-move on ka or ang hirap itawid. Bakit mo naman kasi yayakap? Feather duster, o bakit ba? Kasi busy ako, naglilinis akong bahay. Yun. Habang nanonood siya ng movie na Brave. Tapos meron siyang picture ng kalangitan. Tapos, ice cream ba yun? May mga ganun. Mag-venture out into photography. Ganon. Hindi ko alam. Kasi Mari, alam mo, pag celebrity, mapapaisip ka talaga, ano ba ibig sabihin nito? Parang cryptic post ba to? Hindi. Kasi baka pinakikita lang niya na ngayon ay walang bagyo sa area namin, maliwalas ang kalangitan. Baka gusto niya maging weather forecaster. Ano ba yun? Baka gusto niya tahakin yung, alam mo, yung karera ni Kim Atienza. Ang lagay ng panahon natin sa atin ni Bea Alonso. Ganun ba? Pwede, bakit ba? Kasi 'di ba sa ABS-CBN sa TV Patrol, ipinalalabas sila Andrea Brillantes sa patrol na Showbiz Patrol. 'Di ba Star Patrol yun. Pumapasok sa kanya yung Pet Patrol. Pau Patrol yun. Mali-mali. Pangit na, mali-mali pa. Tapos yun lang. Nga, Mare. Bakit sasama sa Pau Patrol si Andrea Brillante? Kasi si Andrea kinukuha siya sa TV Patrol para Star Patroller. Malay mo sa GMA naman, kunin naman si Bea sa Anong tawag sa kanila doon? Di ba 24 oras? Di ba si Iya Villania nandun? Sa showbiz, nila? Showbiz News. Ngayon. Ganon? Ay, hindi. Dating mga palabas na yun ng...
Kila Nay Christy din ba yun dati? Hindi, kay Chris Aquino yun, tsaka kay Boy Abunda. Ano ka ba? Showbiz Now na. Oo. Hindi, kanila yun ngayon. Oo. Yung Showbiz News ngayon. Oo. Yun sa Aquino yun. Oo. But anyway, Mare, yun na nga, balik tayo kay Bea Alonso. Nakakaawa lang din kasi yung tao, lalo na, hindi naman niya kagustuhan talaga na, alam mo yun, na mamasama yung kanyang sinabi. Diba? Totoo naman, Mare. Aayunan ko naman yun na syempre may mga tao din talaga na gustong kalkalin yung buhay nila. Pero nakakalungkot man na ito yung katotohanan o realidad, Mare, artista kayo. Or siguro kasi doon sa aspeto na yun, Mare, na gusto lang nilang i-share yung relasyon nila kasi alam mo yun, happy moments yun eh. Siguro ayaw na lang nila mag-deal into negative things. That's the reason why siguro nasabi niya yun. Na dapat naman din maintindihan natin. Kasi naman, alam mo yun, ang hirap kasi dito, alam mo kung ano, Mare? English mo kasing sinabi. Sana tinagalog mo. At saka hindi tuloy malinaw kung naghiwalay ba kayo o hindi. Kaya ngayon, hindi pa rin natatapos. Diba? Hirap mo rin intindihin kasi, Bea, English ka pa kasi. Kala mo naman, lahat ng chismosa marunong mag-English. Alam mo hanggang ngayon, iniisa-isa ko pa rin, tinatranslate ko sa Google. Hindi yung word per word, ha? Hindi ba? Kasi naman, Bea. Kasi pag winner per word mo, iba na ibig sabihin. Dapat talaga kakampihan kita dito, B. Pero dahil English ka ng English, hindi kita maintindihan. Doon ka sa Faraway, away na lang din kita. Charis. Pero yan na nga, nakakaawa itong mag-joke. Dahil hindi mo maintindihan, inaway mo na lang. Correct, diba? Pero yan na nga, Mare. Hindi mag-away sa gano'n kasi wala kayo ba masasagot kundi yes or no? Oo. Diba? Okay, gano'n. Okay, I'm gone. I'll evaporate. Pero yun, Mare, sana nga matapos na ito. Actually, Mare, unti-unti na ring nabubura yung chika tungkol kay Bea Alonso. At saka eto, Mare, awat na. At saka sa usaping gasoline station itong si Dominic Roque. Umaandar pa din. May gasoline station siya. Negosyo niya, diba? Meron talaga siyang gasoline station, yung Clean Fuel. Oo, diba? Meron nga talaga, diba? Sila, Mare, part owner? If I'm not mistaken, 4 or 5 gasoline station. Parang ganun.